Sa mga balitang pambansa, naniniwala pong isang mambabata sa Kamara na parusang kamatayan ang pwedeng maging solusyon para mapigilan ang talamak na katiwalian sa gobyerno. Ayon po kay Zamboanga City Congressman Kimmer Olaso, dapat isabatas na ulit ang death penalty para matakot ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Si Olasong may akda ng panukalang nagsusulong ng parusang firing squad sa mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng pamahalaan. Ang git kasi ng mambabatas, kailangang lagyan na ng pangil ang batas. Lalo't hindi rin daw ganun kaepektibo ang mga batas na nagpaparusa laban sa korupsyon sa ngayon. Kailan mapipigilan to? If we will not put a total stop on this, if ever may nahatulan, then they are convicted and they're subject to death penalty by means of firing squad. Kasi pag marami pa tayong tanong, para marami pa tayong kwento, wala mangyayari po. Ganun ang ganun pa rin. Pero sa inyong panukala, actual, ang mga ang mga panuntunan ay kinakailangan pa ng final decision ng kataas-taasang hukuman. Diba? So, meaning, ano magiging pagbabago doon kung meron nga tayong problema po din, with all due respect, sa hudikatura sa ating pong justice system? Sir, nagsara na po yung pinto, sir. Nasama. Sorry, opo, naisama. Oo. Di bale. Hindi sumagot po kasi nga nagsarado na yung pinto ng aeroplano. Pero maganda makausap natin siya muli para masagot niya yung katanungan, baby boy. Oo. Samantala mga kapatid, yan nga po ang tinig. Oo, na si Zamboanga City 1st District Congressman Kimmer Olaso. Samantala, nagbabala naman ng United Nations Population Fund na posibleng lumobo pa ang problema sa teenage pregnancy at mga kaso ng pang-aabuso sa bansa kung hindi maisasabatas ang Anti-Teenage Pregnancy Bill. Ayon po sa UN Population Fund, posibleng tumaas pa ang kaso ng mga batang nabubuntis, tinatamaan ng HIV at maraming iba pa. Kung patuloy na haharangin ang pagsasabatas ng komprehensibong sex education sa mga eskwelahan. Ang paglilinaw ng UNPF, hindi naman ituturo sa murang edad ang aktual na sex at hindi rin daw totoo na kalakip ng international standards ang maagang pagtuturo ng masturbation o ang pagsasarili. Ang giit pa nga ng UN, mahalagang maituro ng tama ang sexuality education sa mga bata. Lalo't napatunayan sa mga pag-aaral sa ibang bansa na napipigilan ng sex education ang maagang sexual activity sa mga kabataan. It takes a village to raise a child, no? So, tama na sa mga magulang, sa mga pamilya magsimula. Pero hindi dapat din nagiging nagpapabaya yung iba pang miyembro ng lipunan, yung schools, no, ang ating pamahalaan at iba pang mga kasama sa komunidad. Dapat we're not shirking from that responsibility to have produce really educated youth among us. Yan nga po ang tinig ni UN Population Fund Representative Sir Roy Avena. Idineklara namang Muslim holiday ng Malacanang ang January 27 ngayong araw po yan bilang pagunita sa Isra wal Mira. Ang paglilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sakop lamang ng holiday ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang Muslim areas base po sa Muslim Code. Pahihintulutan din na hindi pumasok sa trabaho ang mga Muslim sa mga non-Muslim region katulad ng Metro Manila. Ang Isra wal Mira ay ang paggunita sa night journey at accession ng propetang si Muhammad. Kasado na po mamaya ang gagawing investigasyon ng Kamara sa mga vlogger na sinisiraan daw ang mga miyembro ng House Quad Committee. Ayon kay Quadcom Chairperson Ace Barbers, bubuo nga ng Tri-Committee ang Kamara para imbestigahan ang mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Hinala nila, posibleng pinopondohan daw ng mga iligal na pogo ang mga naninirang vlogger. Walang pinangalan ng vlogger si Barbers. Pero ang giit niya, mahalagang pagdinig para makabuo sila ng regulatory framework na pipigil sa pang-aabuso ng mga influencer. Aminado naman si Interior Secretary John Vic Remulla na mailap ang hustisya para po sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na namatay sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao 10 taon nang nakararaan.
Ayon po sa kalihim, tila nakalimot na ang marami kung sino talaga ang responsable sa pagkamatay ng tinaguriang SAF-44. Pero mahalaga raw na gunitain at kilalanin ang kabayanihan ng mga nasawing pulis. Ginunita ang ika-10 anibersaryo ng SAF-44 noong nakaraang Biyernes, January 25, 2015, nang mapatay sila matapos ang isang operasyon na nauwi sa engkwentro laban sa mga bandidong grupo.